Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay I Like Song. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Kabanata 4,381 hanggang 4,385. Hindi, kahit ang dragon at phoenix poison pills ni Laozi. Sabi ni Wang Dong sa sarili. Iyan ang pinaka-nakakalason na lason sa mundo. Kahit na kumuha ka ng gintong elixir, bakit mo ito ninakaw? Bigla na lang, galit na umungol si Wang Dong sa lihim na pagtawid, ikaw. Mamamatay ka, kahit ang bagay na ito, nakawin ako ng 1 sentimos at 1 labi. Sa oras na ito, sa mga bundok sa silangan ng lungsod. Si Han Sanchen ay baliw. Siya ay umungal at sumayaw ng ligaw sa buong ilog, ngunit halos lahat ng mga lugar na nakikita nila ay kumukulo. Ang lahat ng mga nilalang sa ilog ay namatay, at kahit na nagpadala ng isang mahinang amoy ng karne. Sa magkabilang gilid ng pampang ng ilog, lahat ng uri ng mga bulaklak at puno ay sinunog hanggang sa abo. Sina Qin Qingfeng at Wang Siman, na nakatingin sa eksena sa harap nila, ay masyadong natakot na magsalita ng mahabang panahon. Si Wang Siman ay may luha sa kanyang mga mata. Sa sobrang pagkabalisa niya ay nakonsensya siya. Bagaman siya ay matigas ang ulo at kusa, hindi siya ang uri ng binibini na nagmamalasakit sa buhay ng mga tao. Sa kabaligtaran, si Wang Siman ay mabait at gustong tumulong sa ilang sibilyan sa lungsod ng Chanho. Para sa Aaron, gusto lang niyang mahuli siya. Hindi niya naisip na gumawa ng Aaron ng ganito. Sa oras na ito tingnan Aaron kaya, siya ay labis na pagsisisi, kung ito ay hindi para sa kanyang pansamantalang kalokohan, na magiging sanhi ng naturang kalamidad. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, si Wang Siman ay susugod sa Aaron upang iligtas siya. Agad siyang hinawakan ni Qin Qingfeng at nagmamadaling sinabi, Miss Wang, delikado doon. Hindi tayo makakapunta doon. Wang Siman ay tungkol sa pakikibaka. Sa oras na ito, Aaron ay biglang tulad ng isang vent ball, ang buong tao ay tumalon, direktang nahulog sa tubig. Nagmamadali si Wang Siman. Binasag niya ang bloke ni Qin Qingfeng at sumugod sa ilog. Nalaman niya kung saan nahulog ang Aaron. Hindi nagtagal, hinawakan niya ang braso ni Aaron sa tubig, at pagkatapos ay dinala siya sa baybayin ng buong lakas. Sa oras na ito, ganap na nawala ang pulang kulay ni Han Sanchen. Bagkus, para siyang charred black charcoal. Ang lahat ng paraan ni Wang Siman upang kalagkarin siya sa pampang ay naitim ng uling sa kanyang katawan, at ang mga kamay ni Wang Siman ay puno ng itim. Agad na natarante si Wang Siman, siya. Paano siya magiging ganito? Umiling si Qin Qingfeng, pagkatapos ay marahang inilagay ang kanyang kamay sa pagitan ng ilong ni Aaron na may marangal na tingin. At humihinga. Ngunit, Miss Wang, sigurado ka bang ito ay talagang 3,000 patak ng makating lason? Kasabay nito, pinunasan ni Qin Qingfeng ang braso ni Aaron. Ang itim ay pinunasan, napakita ang braso ni Aaron, ngunit ang kanyang braso ay nabugbog. Nalason siya. Malamig na sabi ni Qin Qingfeng. Lubos na nakakalason. Natigilan si Wang Siman. Mayroong lahat ng uri ng mga table tasks sa silid ng alchemy. Nang kunin niya ang isa sa kanila,
Wala siyang balak na haluan ito ng lason. Isipin ito, Wang Sima nalilito tumayo, bitbit ang Aaron ay uuwi. Huwag kang mag-alala, Miss Wang. Napakalason niya kaya hindi siya mabubuhay ng kalahating oras. Hinawakan ni Qin Qingfeng ang kanyang kamay at umiling. Nang marinig ang mga salita ni Qin Qingfeng, si Wang Sima ay ganap na nanatili sa lupa. Ibig sabihin, nalason niya ang Aaron. Hindi man niya matiis ang may sakit na bata, ayaw niyang patayin ito. Master Qin, mangyaring humanap ng paraan para iligtas si Mr. Aaron. Kilala Aaron live na mas mababa sa kalahating oras, Xiao Tao din kagyat na boses paraan sa oras na ito. Inaasahan din ni Wang Sima si Qin Qingfeng. Napakamot ng ulo si Qin Qingfeng, ang lason na ito, ilang dekada na akong gumagala sa mga ilog at lawa, hindi ko narinig, hindi nakita. Sana, siya ay tumingin sa Aaron malungkot, ngunit din ay hindi maaaring makatulong para sa kanyang baguhans masamang kapalaran, pakiramdam ang kalungkutan ng sutla. Sa labas lamang ng panganib, ngunit muli sa tarangkahan ng kamatayan. Hindi, imposible, imposible, pumatay ako ng tao, pumatay ako ng tao. Si Wang Sima ay ganap na nataranta at nawalan ng malay. Nakaupo siya sa lupa na may dekadenteng puwitan. Walang laman ang kanyang mga mata at kinakausap ang sarili. Baka sa mukha niya ang panghihinayang at takot. Bagamat matagal na siyang nagsasanay, higit sa lahat ay ipinaglalaban niya ang kawalan ng katarungan ng ilang tao sa lungsod ng Tianho. Ngunit hindi pa siya nakagawa ng isang bagay tulad ng pagpatay, lalo pa ang pagpatay kay Aaron, isang inosenteng lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang bumangon si Wang Sima at niyugyug ng husto ang Aaron. Patuloy na umaagos ang mga luha ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Aaron, bumangon ka, hindi ka mamamatay, malaking bagay, ipinapangako ko sa iyo, ako hindi kita ipaglalaban sa hinaharap, okay. Nagmamadaling bumangon si Qin Qingfeng upang pigilan ang nasasabik na pagkilos ni Wang Sima, ngunit sa oras na ito, biglang umubo si Aaron at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata, kung nanginginig ka ulit, mamamatay talaga ako. Matapos marinig ang mga salita ni Aaron, si Wang Sima ay natigilan saglit. Tuwang-tuwa siya, at nagsama-sama sina Qin Qingfeng at Xiao Tao. Master, tulungan mo akong makahanap ng ligtas na lugar. Huwag kang maabutin ni Master Wang. Nakaramdam ako ng curious sa katawan ko ngayon. Gusto kong tumira. Ang mahinang paraan ng Aaron. Tumanggaw si Qin Qingfeng. Pagkatayo niya, kinagat ni Wang Sima ang kanyang mga ngipin at binuhat ang Aaron sa kanyang likod. Saglit na natigilan si Qin Qingfeng. Tumayo siya at naglakad sa harapan niya at pumunta sa bundok. Matapos maghanap sa malalim na bundok ng ilang sandali, nakahanap ng kuweba ang apat at huminto sandali. Bumalik si Qin Qingfeng upang takpan ang bakas ng kanyang kinaroroonan upang hindi siya hayaang habulin ng pamilya Wang. Sa kuweba, pagkatapos may baba ni Wang Sima ang Aaron, mabilis na umupo si Aaron at pumasok sa kuweba. Nagkakagulo ang katawan ni Aaron, at ang kanyang mga panloob na organo ay kinakagat ng baliw. Ang ganitong uri ng sakit ay nagpapahirap sa kanya, tulad ng hindi mabilang na mga gutom na pusa na nakakulong sa mahabang panahon na walang pagkain ay nakakulong sa kanyang katawan, ngunit sa parehong oras, mayroong isang sobrang init at tuyo na puwersa na tumatakbo ng ligaw sa kanyang sarili, katawan. Ito mainit at tuyo na puwersa, tulad ng isang baka sa pangkalahatan, magalit ng labis. Aaron, ito ay hindi kung paano magandang katawan, halos sa pamamagitan ng ito pindutin ang tottering. Kung hindi dahil sa puso ng mga taong dragon ang mananatili sa katawan, naniwala si Aaron na halos hindi na niya kayang labanan ang banggaan nito, at pagkatapos ay sisabog siya at mamamatay. Nakakalungkot talaga isipin ang sarili ko. Sabog ako kanina ng katawan ng nanay niya pero ngayon halos sabog na naman ako. Ito sa loob at labas, mamamatay na ako. Sinubukan ni Aaron na kontrolin ang puwersang ito, ngunit walang enerhiya sa kanyang katawan. Ang tanging magagawa niya ay gamitin ang puso ng dragon para sumipsip ng enerhiya at patatagin ang kanyang katawan. Ngunit ang pag-usad ng Aaron ay hindi maayos, dahil ang matinding lason ay nasa isang nakakabaliw na pag-atake sa oras na ito, na nagpapahirap sa lumalalang katawan. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, naniniwala si Aaron na siya ay makalason hanggang sa mamatay ng malakas na lason na ito, o siya ay direktang papatayin ng puwersang ito.
Ang tanging pinakamahusay na paraan ay ang paggamit ng puwersang ito upang sugpuin ang toxicity. Sa ganitong paraan, ang pag-aalis at pagsasama ay ang pinakamahusay na paraan. Ngunit hindi ito pinili ni Aaron. Napakalalim ng lason sa kanya. Kung gagamitin niya ang kapangyarihang ito para sugpuin ang lason, hindi alam ng Aroy kung ano ang magiging resulta. At saka, ayaw niyang sayangin ang biglaang napakalaking enerhiya sa kanyang katawan. Pang-adultong talento na mapipili, Aaron ang gusto ng lahat. Gusto ni Aaron na ilagay ang lahat ng kanyang mga itlog sa isang basket. Bagamat ito ay sakam, ang Aaron ay sakam sa enerhiya. Kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas para makilala si Ivory. Kahit na ito ay ipagsapalaran ang kanyang buhay, Aaron ay hindi kailanman Simon Gott. Direktang ginagabayan ng Aaron ang enerhiyang iyon kay Dantian, at pagkatapos ay ginagamit ang enerhiyang ibinibigay ng puso ng pamilya ng dragon upang kontrolin ang kapangyarihang iyon at hayaan itong manatili doon hanggat maaari. Pagkatapos ng maraming pagtatangka at pagkabigo, ang kontrol ng Aaron dito sa wakas ay nagsimulang magkaroon ng isang bakas ng kontrol. Gayunpaman, nang si Aaron ay gagawa ng karagdagang pagsisikap, bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso, at biglang huminto ang kanyang paghinga. Pagkatapos ay diretso siyang nawalan ng malay at natamba. Bumagsak ang Aaron sa loob ng 7 araw. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, unang naamoy ni Han Sanchen ang isang pagsabog ng halimuyak. Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang may pulang damit sa katawan niya. Hindi kalayuan sa kanya, si Wang Simon ay nakasuot ng puting plain na damit, mahigpit na nakahawak sa kanyang sarili sa kanyang mga kamay, nakasquat sa isang sulok at nakakulot. Nang makita ang kanyang maputlang mukha, alam ni Aaron na ibinigay niya ang kanyang mga damit sa kanyang sarili, ngunit kailangan niyang tiisin ang lamig ng mag-isa. Sinubukan ni Aaron na bumangon at ibalik ang mga damit sa kanya. Sa sandaling siya ay bumangon, ginulat niya si Wang Simon. Nang makitang nagising si Han Sanchen, si Wang Simon ay sumugod kay Han Sanchen na may kagalakan, "Gising ka na ba? Ano naman? Nagugutom ka ba? Gusto mo ba ng makakain? Gusto mo ba ng tubig?" Panipi, tumingin si Aaron sa kanyang damit at pinagpag ang kanyang damit, "Ulo, magsuot ka ng damit. Huwag kang lalamigan." Bagamat namuti sa lamig ang labi ni Wang Simon, mariin pa rin niyang umiling, "Hindi ko ito kailangan. Total, ikaw ang may sakit na manok. Nasa mabuting kalusugan ako at hindi ko ito magagamit." Sa oras na ito, bumalik din sina Qin Qingfeng at Xiao Tao na may dalang tumpok ng mga ligaw na prutas. Nang makita nila ang Aaron, tuwang-tuwa silang tumakbo papasok. Lalong lumuha si Qin Qingfeng, "Aaron sa wakas gising ka na. Sa 7 araw na ito, talagang nag-aalala ka sa akin. Natatakot talaga ako na." "Basta." Sumimangot si Aaron, 7 araw. 7 araw na akong nakoma." Napatango si Xiao Tao, "Oo, sa nakalipas na 7 araw, sisigaw ka ng mainit at malamig, kung minsan ay nagkunwaring kamatayan, na nakakatakot sa amin inaalagaan ka ni Wang nitong mga araw kapag malamig, binibigyan kanya ng kanyang mga damit kapag mainit, lagi kanyang tinutulungang maglagay ng mga basang." Tuwalya nang marinig ang mga salita ni Xiao Tao, nagulat si Aaron kay Wang Simon. Hindi niya inaasahan na ang mabangis na binibini na ito ay dapat mag-ingat sa kanyang sarili sa nakalipas na 7 araw. "No wonder paggising ko nasa akin na yung damit niya." Nang makitang nakatingin sa kanya si Han Sanchen, bahagyang napahiya si Wang Simon. Umiwas siya ng tingin at matigas na sinabi, "Huwag kang magpasalamat. Ayoko lang maging mamamatay tao, kung hindi, hindi kita aalagaan." Aaron ngiti, alam ang kanyang bibig matigas puso malambot, hindi na rin sabihin kung ano. Umupo mula sa lupa, ngumiti si Aaron at tumingin kay Qin Qingfeng, "Master, umalis na tayo." "Pero kakagising mo lang," tanong ni Qin Qingfeng. Umiling si Han Sanchen, "Okay lang. Tara na." Tumanggo si Qin Qingfeng. Nang makalabas muli ang 4 na tao sa kuweba ay natatakpan na ng puti ang labas ng kuweba. Sa 7 araw ng Aaron's coma, ang temperatura sa lungsod ng Chanho ay bumagsak ng husto, at nagkaroon ng snow sa kalangitan. Kilala si Qin Qingfeng sa kanyang pananaw sa kinabukasan. Maaga niyang nilinis ang mga bakas ng ilang tao. Ang nyebe ay hindi nakikita at nagbigay sa Aaron ng mas mahusay na kanlungan ng Aaron katao. Totoo na ang mga Wang ay hindi nagpadala ng mga tao sa silangan ng lungsod, ngunit nang makita nilang walang bakas ng nyebe sa labas,
ibinigay nila ang paghahanap dito. Bago umalis, tumingin si Aaron kay Qin Chingfeng at nagtanong sa mahinang boses, pwede ko ba siyang bitawan? Saan mo siya gustong pumunta kapag umuulan ng nyebe ang bundok? Umiling si Qin Chingfeng. Kung tutusin, anak siya ng isang matandang kaibigan. Paano may iwan ni Qin Chingfeng si Qin Simon sa panganib? Aaron tingin ay sumang-ayon din, itakda ang paa sa paglalakbay sa malalim na bundok. Ayon sa alaala ni Qin Chingfeng, ang pinakamahusay na paraan upang mahanap ang mga labi ng tribong Pango ay ang sundan ang batis na dinaanan noon ng Aaron. Sa kabundukan, ito ay komplikado at maraming mga lugar ay puno ng labyrinth. Ang pagsunod sa batis ay ang pinakamaliit na disorientative na paraan. Pagkaraan ng halos 3 araw, umakyat si Aaron at iba pa sa ilang bundok. Bigla silang nakakita ng isang napakatagong puwang sa ilalim ng 2 bundok sa harapan nila, at mula roon ang isang kislap ng liwanag, ang tuktok ng isang linya, ang tuktok ng Pango, 3,000, tayo ay nandito, tayo, nandito na naman. Si Qin Chingfeng, pagod at excited, ay tumingin doon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po